Simple lang po. When I was 19 years old, I suffered from diabetes. Kainom ko ng gamot, yung metformin, Diamicron, plus yung Norva sa mataas ng high blood. Mataas na high blood ba? Tama? Taking that medicine for 1.5 years, nasira yung kidney ko and I undergo for dialysis. Sa mga guests ba namin, believer ba kayo about herbal supplement? Sino yung believer about herbal? Patas ang kamay. Naniniwala kayo? Wow, thank you so much. Kasi alam niyo po, pamula bata, hindi po ako naniniwala kahit anong klase ng herbal. Alam niyo kung bakit? Bakit? Pamula bata po, alaga po kami ng mga tiyuhin kong doktor. Ang isang tiyuhin ko sa medical doctor, ang isang tiyuhin ko sa physical therapist, at ang isang tiyuhin ko sa dentist. So hindi kami naniniwala sa kahit anong laga-laga. Pero nga lang, I tried a lot of herbal. Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi alam naman natin ang ending ng dialysis, tama? Yes! Ano? Mamatay! Takot ko akong mamatay. Sayang naman, tama? Folks, pang 24 herbal ko po noon yung intra. Before ko siya na-meet, totally namamaalam na po ko sa pamilya ko noon. Kasi ang itsura ko, parang soft drinks. Naka-NGT, sinasali ng nagdugo, naka-dextrose, naka-catheter, at naka-IG. At teka lang. Naka-catheter at naka-IG. Okay ba yun? Baka mabaliktad eh. Pero ang pinakamahirap po sa lahat na naranasan ko, alam niyo yung sanction? Yung sasangatan ka ng pansandok ng kanin na kulay stainless, sasalpak sa bibig mo, at ibubuka yung bibig mo at sasalpakan ka ng tubo, na habang sinisipsip yung tubig mo sa baga, makikita mo yung kulay itim na dugo. Totally naranasan po yun ng masama kong katawan. Yes. Lahat po nilabas sa aking dinanas ko. That time, totally namamaalam po ako sa pamilya ko. Opo. That time, namamaalam ako, pero isa lang po yung narinig ko sa pamilya ko, and forever thankful po ako sa pamilya ko kasi never po silang mag-iba. Yes! Especially sa mama ko, sa mga kapatid ko, kasi never po silang nagsabi ng panunumbat. Instead, isa lang po yung narinig ko sa kanila. Sa mga hindi ko nakakalam sa inyo, kami po yung pamilyang nahulog sa bangin ng Atimunan last April 4, 2008. Which is yung tatay ko po yung namatay. At ako po yung wapong nabuhay. Yes! Hindi po yung masama rin po yan. That time po, nung narinig ko sa pamilya ko, sabi ng mama ko na wala na nga si Papa, paano na kami pag nawala ka pa? Dobling sakit ang mararamdaman namin. And that time, naniniwala po ba sa Panginoon? Yes! I totally surrender myself sa Kanya. And that time, nagdasal ko ako, sabi ko, Lord God, kung kukunin mo na ako, kunin mo na ako. Pero kung pagagalingin mo ako, pagalingin mo na sana ako at ibigay mo na yung tamang gamot na magpapagaling sa akin. And it was an answered prayer. Kinabukasan, dumating po sa buhay namin yung isa. So, from April 5 to July 15, hindi po ako naihi. Kasi I suffer from chronic renal failure and stage. Both kidneys, kupis. Hindi na ako naihi. But taking intra, 3 tagay lang yan. Unang naramdaman ko, 4 hours after, alam niyo anong nangyari? Ano? Lumabas sa catheter ko yung kulay itim na dugo. Magaling ba yung product? Yes! Sa una, natakot ako kasi ang creatinine ko from 19, umabot siya ng 23. Mataas, mababa? Mataas! Na pwedeng mamatay yung tao sa sobrang lason ng katawan mo, tama? Yes! And that time, galit na galit po nung si Dr. Nina Fernandez sa akin. Doktora ko po sa San Juan de Dios, sabi niya kung ano-ano kasing kinakain na bawal. Kung ano-ano kasing iniinom na bawal. And that time, doon ko po nakita sa kanya, nakita ko yung doktor na intention talaga, totally gusto niya kayang gumaling. Tama? Yes! Kasi you know what? When I was confined, doon sa ilang ospital sa Quezon, isang kilalang ospital sa Quezon, huwag na nating banggitin, Mount Carmel Hospital. Nung nakakonfine po ako, may nurse ba dito? Nung nakakonfine po ako, alam niyo anong nangyari? Ano? During dialysis, karaniwang sinasabi sa akin ng doktor ko, kumain ka ng bawal. Pwede kang kumain ng bawal, what I mean, kasi baka mag-chill ka. Bumagsak yung BP mo, mag-chill ka, mamatay ka. So kumain po ako ng kumain. Tapos, sabi nila, kumain ka ng bawal kasi
pwede kang kumain kasi nalalabas naman daw yung dumi sa iyong katawan. Pero under Dr. Nina Fernandez po, pwede kang kumain pero tamang pagkain ang kakainin mo. Kasi ang reason, tinatanggal nga yung dumi, bakit ka magpapasok ng panibago? Tama? Hindi kung kumain ka ng baka, lumabas din yung baka, tama? So nakinig po kay Dr. Nina Fernandez, and that time, in-stop ko po lahat ng pinagbawal niya kasama yung intra. But at 12 session, uhaw na uhaw ako. And the 13th session, pinipigilan ko lang. Sabi ko, nung uhaw na uhaw ako, sabi ko, gusto kong uminom ng malamig na tubig during dialysis. Nga lang, alam kong pagagalitan na naman ako ng doktora ko. So ang ginawa ko, sa mga guests namin, sino nakainom ng intra, pataas ang kamay. Nakainom na po ba kayo? Anong kulay? Kulay ice tea, tama? Nilagay ko po yan sa empty bottle ng mineral water, 350 ml. Sabi ko kay Doktora, pwede ba kong uminom ng ice tea? Sa dami-dami po niyang sinabi, buti na lang ang hinting niya, sige, last na yan. Alam niyo kung bakit? 4 hours akong nag-dialysis, iniinom ko yung intra, after 5 hours, nakaihi po ako, napuno ko yung 400cc urinary bag. Magaling ba yung product? Tuloy-tuloy ko siyang ininom, ang creatinine ko from 23, bumagsak siya ng 13, 7.1, 2.2, and up to now, hindi na po ako nagda-dialysis. Palakpakan po natin yung Panginoon. But folks, ano po? Yes po. Ano po? How is it today? Simple lang. Grabe po talaga ka-amazing yung product. Alam niyo kung bakit? Never po mag-expect, sabi nga ng mga doktor sa akin, it is a miracle. Even yung doktor ko, alam niyo, natutuwa po ko sa question niya, may pamilya. Ang anak ko yun ang kinamatay. Talaga? Okay, alam niyo po kita, ang swerte niyo. Kasi marami pong natulungan din ako. Kasama po niyan si Sir Jimmy. Dati din pong dinadialysis. Gumaling din po because of amazing product ng Inco. Nakalikod po. Alam niyo, God is so good kasi naging instrumento ako sa kanila. Yes! You know what? Before ko to akapin, it took 4 years bago ko siya akapin. Alam niyo kung bakit? Bakit? Graduate po ako ng accountancy. Graduate as financial management, walang alam about medicine. Nga lang si isang tao na patuloy na nangungulit-ngulit sa akin noon, na yakapin ko daw yung mission ng Lifesize, akala ko magpina, magbebenta ko ng juice. Folks, forever thankful po ako sa mother ko kasi siya yung taong nagdala sa akin dito. And of course, sa isang tao na naging lifeline sa buhay ko, kung bakit ko naakap to, Father Benny Garcia, thank you so much. Kasi that time, 2 taon sa buhay ko, ang tinatanong ko noon before life science. Sabi ko noon, ano kaya yung dahilan ng Panginoon? Sa pagkalalim-lalim ng Panginoong Atimunan, papa ko na napakaraming tinutulungan, patay, ako buhay. Sa dami-dami ng mga dinadialysis, may 12 years old, may 17 years old, lahat ng klase ko, lahat sila patay, ako buhay. Alam niyo nung sagot sa akin ng pare? Ano? Sabi sa akin ng pare, kamukha ko si Jericho Rosales. Alam niyo nung sagot sa akin ng pare? Sabi niya, God allows it to happen because everything has a purpose. Yes! Kaya po kayo nandito kasi we have a purpose. Yes! It is not a coincidence kung bakit ka nandyan, but it is a divine providence kung bakit ka niya inupo dyan. To cut the story short, nag-uusap kami ni Father Benny, napatanong siya na sa akin noon, Seno, bakit ka ba dinadialysis? Without knowing, Father Benny sa chaplain of Quezon Memorial Hospital. Ang katabi niya yung hemodialysis ng QMC. That time, nakwento ko yung buhay ko, and that time, gusto niyang bumili sa akin ng intra, pero user ko ako for 4 years, hindi po ako nagbebenta. Ang sagot ko lang po kay Father Benny noon, Father, hindi po ako nagbebenta. Without knowing, Father Benny is suffering from diabetes. But taking intra, 3 days pa lang na maalam niya yung 5-6 niyang height. 5 sa kabila, 6 sa kabila. Gawa ng arthritis niya. 21 days nung ininom niya, nag-normalize ang sugar level niya, and up to now, still normal pa rin. Yun po yung dahilan
kung bakit namin inakap yung life science. Kasi sabi niya siya, no, paano ba natin maabil to ng libre o discounted? So that time, 4 years pa kung bumibili, walang discount po yan. Walang ganito nito sa Quezon. Dito po ako dumating sa Manila. And that time, doon ko nakita, eto pala, pwedeng maabil ng discounted o even yes! Kaya sa mga guests, bigyan ko kayo ng 2 seconds. Pasalamatan niyo yung taong nagdala sa inyo dito. Ganyan kayo magpasalamat. Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw kanilang pagkakitaan. Folks, eto po, actually, hindi ko po hinangad dito yung kitaan. But God is so faithful and God, pag sabi nga natin, pag inakap mo yung mission niya, ibibigay sa yung grasya, siksik, liglig, nag-uumabaw. Tama? Nung una, hindi ako naniniwala sa kita-kitaan na yan. Sino dito naniniwala na pwede kayong kumita ng ganito, pataas ng kamay? Ako sa totoo lang, hindi ko ako maniwala. Alam niyo kung bakit? Karaniwan sinasabi ng ating mga magulang, anak, mag-aral ka ng maigi para pagka-graduate mo, may magandang trabaho, malaki ang sweldo, tama? Graduate po ako ng 2 kurso, nagtrabaho sa kilalang company, pero never pa akong kumita ng ganito. Tapos dito, pag bago ka daw, you can earn 40,000 more or less income a month. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Tapos ang gagawin mo lang, mag-good morning at mag-yes? Yes! Sabi ko nung kultong napasok ko, kaya hindi po ako naniwala. Pero part-time, I do my mission. Papasok po ko ng alas 8, lalabas ako ng alas 5, alas 5 hanggang alas 7, nagkikwento po ako. Part-time, sige tuloy. Part-time yung ginawa ang mission ko. 10 days, bumalik yung puhunan ko. For 10 days, I got promoted to Executive Director. And that month, na times 5 income ko sa San Miguel. Yes! Kaya pinaya ko talaga yung boss ko. Tinanggal ko siya. Sa mga guests namin, alam niyo ba magkano yung intra?